Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa inyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose, at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya, "iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang naghahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, "Siya'y tatawaging Nazareno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na po. Merry Christmas po sa inyong lahat. Batiin po natin yung ating mga katabi ng Merry Christmas. Ayan. Muli po, mainit na pagtanggap po sa inyong lahat dito sa ating Basilica Menor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. At tayo po ay nasa kapistahan ng banal na mag-anak o ang banal na pamilyang si Jesus, Maria at Jose. Ayan. Maaari ko siguro narinig niyo po yung ebanghelyo at kung inyong mamarapatin ay tatanungin ko po kayo, bakit po ba hinahunting ni Herodes ang batang si Jesus? Bakit ba niya pinaplanong kitilin ang buhay ng isang sanggol? Sa tingin niyo, bakit po ba? Si Herodes, nakita po natin sa ebanghelyo na si Jose ay ginising sa kanyang pagkakatulog ng anghel dahil sa mensahe na nanggagaling sa Diyos na kailangan niyang lumisan sa Israel dahil nagtatangka ang hari na patayin ang bata, ang sanggol. Kaya umalis po sila sa Israel at sila ay pumunta saan? Sa bansa ng Ehipto o Egypt. Okay? At sabi po sa tradisyon, si Jesus, ang mag-anak, ay nanatili sa Egypt ng ilang taon din po. Nung ilang taon, doon po sila, outside of their country. Okay? Nung mabalitaan ni Jose na namatay na si Herodes, siya ay nagplanong bumalik sa Israel. Ngunit nalaman po niya, again muli sa panaginip, na hindi dapat siyang tumuloy doon sa kanilang bayan dahil ang naghahari naman ay yung anak ni Herodes na may kaparehong motibo ng pagpatay sa sanggol na sa si Jesus. Kaya ito po ay naging mahabang proseso hanggang makabalik na nga po doon sa bayan ng Nazaret. Pero ang tanong, bakit ba gustong patayin ni Herodes si Jesus? Bakit po?
Ba't kayo nakatingin sa akin? Papatayin ba ang batang si Jesus dahil anak siya ni Maria? Hindi. Papatayin ba siya ni Jesus dahil ni Herodes dahil anak siya ni Jose? Hindi. Papatayin ba si Jesus ni Herodes dahil siya ang magiging manunubos ng sangkatauhan? Hindi. Sa mga katuwid, anong dahilan? Bakit gustong ipapatay ni Herodes ang batang si Jesus na naging dahilan nga po ng pagkamatay ng mga inosenteng mga sanggol pa na kaedad ng batang si Jesus? Ano ang dahilan? Dahil, anong sabi? Ayon sa propesiya, ang isisilang na sanggol ang siyang magiging hari ng mga hari at paghaharian niya ang bayan ng Israel. Sino ba yung tumatay yung hari ng Israel? Si Herodes. Sa makatuwid, si Jesus ay pinapapatay ni Herodes dahil sa nalalapit na pamamahala ni Jesus sa bayan ng Diyos. Ayaw ni Herodes na mapalitan siya. Gusto niyang kitilin ang buhay ng tao na mamamahala sa bayan ng Diyos. Ganun po ka-importante, kung titignan po natin ang kwento ng Kapaskuhan, ganun po ka-importante ang bayan, ang pagiging isang bayan. Nagkaroon ng banta sa buhay ng sanggol na si Jesus dahil sa bayan. All because of the people of God. Ang sabi po, ang pinaka-basic unit of society ay family. Tama po? Ibig sabihin, palakasin mo ang bawat pamilya, lalakas ang bayan, ang lipunan. Tama po? Tayo po walang problema pagdating sa pamilya. Ako po para po sa akin, ang pamilyang Pilipino ang pinaka-matibay na pamilya sa buong mundo. Sobra. No? Nakapunta na po ako sa Spain na maraming tradisyon doon ang pinanggalingan natin. Nakapunta na rin ako sa Brazil na napakalapit din sa pamilya. Pero yung pamilyang Pilipino, kakaiba talaga. Ibang klase. Napaka-solid. Napakalalim. Imagine niyo po, di ba? Doon pang mga bata pa, yung mga magulang, ang sabi na sa kanilang mga sarili, sa mga mag-asawa, honey, igagapang natin ang ating mga anak. Paplanuhin natin na maayos para karoon ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. Kaya talagang yung iba pumupunta pa sa ibang bansa, titiisin yung homesick, habang kumakain sila ng noodles doon, na nagtatrabaho sa abroad, tayo ng pamilya dito, kumakain tayo ng fried crispy noodles, topped with creamy mushroom and seafood. No? Magtitiis sila doon. Lahat-lahat. No? Nandun ang elemento ng sakripisyo. Gagawin niya ng magulang para sa mga anak. At talaga namang napakahanga-hanga iyan. No? Nandiyan ang pagmamalasakit sa pamilya dito. No? Yung mga magkakapatid, mag-uusap yan. Uy, tulungan natin si Bunso. Mukhang may problema. Kapag may sakit sa pamilya, magkikita-kita ang mga magkakapatid, magpaplano, alika mag-ambag-ambag tayo. Isisiguraduhin na ang lahat, bawat membro ng pamilya, maayos, ligtas. Nandoon ang pagmamalasakit. No? Nagkaroon pa tayo ng mga extended family, nagkaasawa yung ating mga anak. Ano sabi natin sa mga anak? Anak, kung gusto nyo, dito na kayo muna tumira sa atin. Okay lang naman. Meron naman tayong extra room para sa inyong mag-asawa at kung magkakaanak pa kayo, dito na kayo. Di ba ba? Hanggang nagkaroon ng extended family. Tapos nung tumanda na yung mga magulang natin, ano sabi natin mga anak? O ma, pa, dito na kayo tumira sa amin, ha?
para may tumitingin sa inyo. Mahirap kung nag-iisa lang kayo sa bahay. May edad na kayo, di po ba? At minsan nga, magtatalo-talo pa yung mga magkakapatid. O dito naman sa bahay namin, lagi naman nakatira sa inyo si mama at si papa. Dito naman, magtatalo-talo pa yan. Nakita nyo yung napakatibay ng pamilyang Pilipino. Nandoon ang sakripisyo, nandoon ang pagmamalasakit. Gayon pa man, yan po din ang dahilan kung bakit bumabagsak ang lipunang Pilipino. Dahil sa sobra-sobrang pagmamahal sa kanya-kanyang pamilya, ang nangyayari, gagawin ng lahat ang kahit ano para lang sa kanyang pamilya. Di po ba? Kahit wala nang kainin yung kapitbahay, kahit manloko, kahit magnakaw para sa pamilya. Kahit mandaya para sa pamilya. Kahit sobra-sobra na ang inyong yaman, pero para sa pamilya yan at maraming sobra-sobrang hirap, wala tayong pakialam. Basta mahalaga, ang ating mga anak, secured ang kanilang future. Kaya sa Pilipinas, makakakita kayo ng extremes. Extremely wealthy families and extremely poor families. Extreme. Ano po? Konti lang yung middle class. Bakit? Dahil talagang minsan kanya-kanya tayo. Kanya-kanya. Kahit yung kaapu-apuhan mo, secured na yung future nila, napakadami nyo ng savings. No? Sa kabilang banda, isang kahig, isang tuka. Napakalayo ng distansya. Bakit? Kasi sumobra naman po yata yung konsepto natin sa ating pamilya. Ang mahalaga sa atin, yung magkakaanak sa dugo. Pero pakatandaan natin, si Jesus nag-alay ng kanyang dugo para sa kanyang bayan. Hindi lang para sa isang pamilya. Yes, we are related by blood. But because of the blood of Jesus, we are all related to one another. And we become one family. Ang ililigtas ng Diyos ay ang kanyang bayan. Hindi kanya-kanya lamang. Amen? Kaya po, kung gagamitin lang po natin yung konsepto natin sa pamilya ng sakripisyo at pagmamalasakit, sa mas malaking pamilya, palagay ko po, ang Pilipinas, ang ating bayan, ay isang magiging maunlad na bayan, na bansa. Na tayo ay makikitaan ng kapayapaan at kaayusan ng pamumuhay. Hindi natin makikita yung mga extremely rich and extremely poor sectors of our society. Kung atin lamang ituturing ang ibang tao bilang ating pamilya. Kailan pa po natin ituturing ang ating bayan bilang bahagi ng ating pamilya? The moment that we start considering our country, our nation as our family, it will be the moment that true justice, prosperity, and peace will reign. Doon lang po iyan. Iwasan po natin, no? Kung ang pamilya ang nagiging dahilan ng pagiging matatag ng isang lipunan, ang maling konsepto ng pamilya ang magiging dahilan ng pagbagsak ng lipunan. That's the reason kung bakit ang Pilipinas, matatag nga ang bawat pamilya, pero tayo naman ay bagsak sa kahirapan. Lugmok sa kahirapan. Kadustaan. Dahil we stop looking at our nation as a family we all belong. Start looking at others. Papaano? Makinig tayo dun sa ibang tao. Pakinggan natin yung mga hinaing, yung daing ng mga taong hindi natin kakilala, hindi natin kaanak, hindi natin kadugo. Give opportunities. Kunyari sa mga opisina, hindi lang ipopromote mo kung sino yung kamag-anak mo. Bigyan mo ng promotion yung iba na hindi mo kamag-anak, pero karapat-dapat na tumaas ang posisyon sa kumpanya. No? Yung ginagawa natin, magpatuloy tayo sa pagbibigay ng tulong doon sa ibang mga kababayan natin. That's one thing, one way of considering
others as our family. Be considerate. Be considerate. Tingnan, be mindful of others. Be mindful of others, yung kanilang property. Alagaan mo yung property ng iba. Huwag mong kukunin, huwag mong aangkinin. Be fair. Makatarungan tayo sa iba. Magsakripisyo tayo for others. When was the last time you sacrificed for our country? Ano yung huling ginawa mo bilang sakripisyo sa bansa natin? When was the last time? When was the last time ipinakita mo yung malasakit mo sa kapwa mo na hindi mo kadugo? Start considering others as our family. Lalo-lalo na yung hindi kadugo. Ang ganda na ng ating konsepto sa pamilya. Ang kailangan lang natin, lawakan natin ang bahagi ng ating pamilya. Start treating Philippines, our country, as our one big family. For after all, we all belong to the one family of God. Mas malaki po. Amen? Be considerate, be mindful, be fair with others. Huwag tayong manlalamang. Tutulong tayo. Magbibigay tayo ng assistances sa iba. No? Look after the welfare of others. Ano ba yung magiging kapakipakinabang sa iba, hindi lang sa pamilya ko? Ano ba yung magiging kapakipakinabang sa aking barangay, hindi lamang sa aking angkan? Ano ba yung magiging kapakipakinabang doon sa mga tao sa aking kapitbahay, hindi lang yung nasa loob ng aking bakuran? We all belong to the bigger family. Let us be mindful of that. Bahagi tayo ng mas malaking pamilya ng ating bayan, bahagi tayo ng mas malaking pamilya na tinatawag nating simbahan. Ang pamilya ang magliligtas sa atin. Ngunit ang maling konsepto ng pamilya ang magpapahamak din sa atin. Let us always include in our prayers yung ating mas malaking kinabibilangang pamilya. Amen.